unang dagok ng buhay sa'yo ay yung paghihiwalay ng mga magulang mo. And alam ko, may epekto ito sa'yo. Ay, oo. Kasi syempre, I think kahit na sinong anak ang tanungin mo, they would always wish na sana magkasama yung magulang nila. So, syempre, habang lumalaki ako, dahil 3 years old pa lang ako, wala na yung papa ko, every time na merong nangyayari sa eskwelahan, na may PTA, ganyan, since busy yung nanay ko, tapos wala naman yung tatay ko, parang naiinggit ako sa mga kaklase ko. And then, pag linggo, makikita mo yung mga pamilya, papunta ng simbahan, magkakasama, naiinggit ako. So talagang hinahanap-hanap ko talaga na sana kasama ko yung pareho kong magulang. Yung ganon. So yun nga, hindi na bigay ng Diyos yung dasal mo na yun na magkabalikan yung parents mo. So for 13 years, hindi mo nakasama yung daddy mo? hindi. Kasi simula nang umalis siya, hindi ko na siya nakita ulit. Nakita ko na lang siya, 16 years old na ako. Paano nyo inayos yung nasirang relasyon nyo bilang mag-ama? Bali, nagkita kami kasi nabalita sa newspaper na may nanakit sa akin at na-ospital ako. So, since nakita niyang ganon, naglakas loob siya na magpakita. Na at first natatakot siya dahil baka hindi siya papasukin ng nanay ko. Kasi merong mga ganong episode, syempre pagkabagong hiwalay, parang galit yung nanay sa tatay, ganun, parang may ganong issue. So, nung nakita naman siya ng nanay ko, welcome naman siya. So, nung una kami nagkita, actually, nakakatawa kasi parang normally pag nanood ka ng drama, Iyakan ito. yung ganon. Alam mo, wala akong maramdaman. Parang biglang nag-block. Wala lang. Parang nagulat lang ako, oh, nandito na siya. Pero syempre, wishing ako talaga na sana maramdaman ko yung totoong father-daughter relationship na matagal ko nang hinahanap. It took more than 15, almost 20 years para ma-achieve namin yung relationship na hinahanap ko talaga. Kasi hindi madali na lampasan mo yung mga hurts, yung mga disappointments and frustrations, yung mga broken promises. And I thank God na hindi naman nasayang yung panahon na binigay sa akin, sa amin, para magkaayos talaga. Kasi at least nung pumanaw yung papa ko, mga more than a year ago, masaya ako dahil hindi nasayang yung 5 buwan na magkasama kami sa bahay. And actually, nung 2004, nasa States na ako. Merong agency yung kumuha sa akin sa New York. But I felt I had to come home to the Philippines kasi kailangan ako ng tatay ko. And I came back. And I felt, sabi ko, since engaged to be married na ako ng mga panahon na yun, sabi ko, kailangan maayos ko yung relasyon ko sa tatay ko bago ko mag-asawa ulit. Or else, baka yung mga daladalahin ko, maulit-ulit. Kumbaga, magiging pabigat pa doon sa relationship. Kaya, pinilit ko umuwi. Umuwi ako sa kanya sa Cavite. Doon ako tumira. Na kahit yung taping ko sa Maynila, tiniis ko kasi alam kong importante ginto yung mga panahon na yon. And I'm thankful binigyan ako ng chance kasi naayos kami. Okay. Princess, nalulong ka rin sa bisyo, in particular na yung shabu. Paano mong napasok yung ganitong magulong mundo? At paano ka rin nakatakas doon? Lumaki ako sa isang environment na merong parang may mga words na sinasabi sa'yo na you're not good enough. Ang pangit mo, yung puro negative yung mga naririnig ko about myself. So, it got to a point na ako mismo nire-reject ko yung sarili ko. So, parang feeling ko, kailangan pumayat ka para matanggap ka sa showbiz. Kailangan, you have to look this way para maging successful ka sa showbiz. Sa sobrang pagkakulang ko sa pansin, I really wanted to look good, not only for myself, dahil takot ako sa rejection. So, at the same time, at that time ng teenager ako na yun, nag-aaral ako at nag-aartista at the same time. Ngayon narinig ako na nagsabi na, pag ginamit mo to, you'll be better as an actress kasi mas
ewan ko, May parang may enhanced illusion daw, oo. na mas magaling ka, na you can do anything and everything. Na since papayat ka, mas gaganda ka, since may energy ka, magagawa mo lahat ng assignments mo, at magagawa mo yung trabaho mo ng maayos. Sinubukan ko. Okay, nagawa ko yung assignments and all that, nagawa ko yung trabaho ko. Pero habang tumatagal, nakikita ko yung sarili ko, pumapangit ako ng pumapangit. And ang root cause nung paggamit ko ng shabu was because of self-hatred. Pero ang problema, akala ko yun ang solusyon, but I hated myself more habang nakikita kong parang, anong ginagawa mo sa buhay mo? Sira ulo ka ba? Yung ganon. Until it got to a point, pinilit kong, sige, titigil ako, ayoko na talaga, hindi na talaga. Pero yung pag-addicted addicted ka na, hinahanap ng katawan mo yun, yung manginginig ka na, ang hirap explain yung feeling sa loob. Ang hirap pa nung time na yun, wala akong mapagsabihan. Takot ako. Takot ako sa rejection na naman. Takot ako magsabi sa nanay ko dahil alam ko marami siyang problema. Ayoko dagdagan yung problema niya. Ayoko rin naman nung malaman ng tao na, si Helen Dela, nagbibigay ng advice. Yung anak niya, hindi niya kaya bigyan ng advice. So natatakot din ako na mapulaan din ng nanay ko. So sinarili ko lahat. Wala akong magawa para ihinto on my own. But I already had faith in God at that time. I said, God, kung hindi mo ako tutulungan, hindi ako makakatigil. Gumawa ka ng paraan. Mabuti na lang at that time, iisa lang ang nakakaalam na gumagamit ako. At siya yung tagabili ko. And gumawa ang Diyos ng paraan na over nothing, bigla kami nag-away. Walang kakwenta-kwenta, nag-away kami. So wala akong choice kundi tumigil. Walang tagabili. At hindi ko alam kung saan bibili. Pagkatapos namin mag-away, the very next day, I had to leave for LA. Magkasama tayo ng Lani. Roommates kami noon sa... May show kami sa GMA Super Show. Roommates kami noon and I did not have any inclination that she was into drugs. Wala talaga. So, ayun, akala ng mga tao jet lag lang. But actually, tulog ako ng tulog at kain na ng kain. Kasi nga, nag-withdraw ako. And I thank God na He knew na I couldn't do it on my own. So, siya ang tumulong sa akin para makatigil. Isa pang matinding pagsubok, Pes, yung sumakabilang buhay ang mama mo. During that week, ang sasaya ng mga tao, di ba? Ito sa celebration kasi sa Christian faith, ang kamatayan is not kamatayan. It's a beginning and seeing your Creator once again. Pero was there ever an episode in your life na gusto mong umiyak, yung magkukulong ka sa kwarto at nagdaramdam ka dahil wala na nga ang mama mo? Oo, alam mo, yung time na yun, hindi namatay si mama. Ang dami, mixed feelings ako eh. Yung nararamdaman ko, nalulungkot ako, but at the same time, galit din ako. Dahil ayokong humarap sa dami ng responsibilidad. Isipin mo ba naman, yung responsibilidad ng nanay ko, 45 years old siya, ilan lang ako, 22, 23, na kailangan kong, malaking responsibilidad ang kailangan kong harapin. Hindi ako willing, pero kailangan. So, parang, sige, okay, sige, gagawin ko. Tanggapin natin. Tatanggapin mo na lang. Pero at the same time, I had to sort through so many feelings inside. And, again, mabuti na lang, may relasyon ako sa Diyos na hindi ko man makuha yung hinahanap ko doon sa dati kong asawa. Pero, Diyos mismo ang tumutulong sa akin para bigyan ako ng lakas ng loob na kaya mo yan. Hindi ko naman hahayaan na mangyari yan kung walang kasagutan. Miss Princess, kasi yung marriage ng parents mo nag-break up, syempre ikaw gusto mo para sa sarili mo buo. Oo. Ano yung effect sa'yo nung break up naman ng marriage nyo ni Willie Revillame?